Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating mga suki at tagapagsuporta, tagapagtaguyod ng ating Ka Eric Celis YouTube channel, sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pakikinig, panonood at pagsuporta na ma-promote at mapalaganap po ang ating mga videos sa pamamagitan po ng ating balita at talakayan. Taus-puso pong nagpapaabot ng pasasalamat si Ka Eric at ang aking pamilya sa inyong pagtulong na lumago po ang ating channel na Ka Eric Celis YouTube channel at pati na rin po ang ating Bigwas ng Agila. Nakasama ko rin po dyan sa programa ng Bigwas ng Agila si Dr. Lorraine Marie Badoy. Mga kababayan, sa oras na ito ay magbibigay tayo ng pananaw at pagpapaliwanag hinggil po dito sa isang na namang irresponsable at hindi tumutugma sa interes ng mga mamamayang Pilipino na naging pahayag po ni Ombudsman Boying Rimulya. Matapos po na isinampa o idinulog ng grupo nila Attorney Levy Baligod at ng 18 brave men or the 18 former soldiers na naging new witnesses and whistleblowers dito po sa patuloy na pagsabog ng katotohanan hinggil sa malawakan at sistematiko na pandarambong at korupsyon na nagaganap sa ilalim po ng gobyerno ni Marcos at Romualdez, partikular ang pagpatotoo ng salaysay na ang mga pasimuno at mastermind na tinatawag ay walang iba kundi sila Marcos at sila Romualdez. So ito pong grupo ng 18 former soldiers, yung 18 new witnesses na tinaguri ang the 18 brave men na naging whistleblowers na nagkumpirma ng mga salaysay at naunang pahayag na inilabas po nila Sergeant Gotesa, nila Ginoong Saldico ng mag-asawang Diskaya, ang nag-leak na Cabral files ni Jose Cabral at yung inihayag nila Congressman Egay Erese na inilabas na mga messages and confirmation sa nauna ng sinasabing may affidavit na ginawa po itong si former Undersecretary Adrian Bersamin na itinuturong runner bagman ni Ginoong Marcos sa mga distribution, pagbubudega or safekeeping ng mga bilyon-bilyon na pondo na dinideliver sa kanila. So ito pong naging pahayag ni Congressman Boying Rimulya, nakakabahala po ito dahil pagpapakita po ito ng premeditated bias. Ibig sabihin po hindi pa man niya naimbestigahan, wala pa pong proseso ng pagtingin sa mga ebidensya at salaysay na ito na inihain at idinulog sa kanila ay kaagad na pong dinismiss ni Ombudsman Boying Rimulya nang sinabi po niya na hindi ka panipaniwala na ang 18 testigo na ito ay magkakasama na ginawa ang kanilang partisipasyon doon sa sinasabi nilang direktang kaalaman hinggil po sa sindikato na operations ng pag-distribute nitong mga bilyon-bilyon na salapi, limpak-limpak na malimaleta at tunito-niladang mga pera na pinartidahan po nila Saldico, Romualdez, nila Marcos at iba pang mga nasasangkot sa benepisyaryo ng sindikato sa pangungulimbat at pandurobo sa pundo ng bayan. So, ang statement na ito ni Congressman Boying Rimulya ay nagpapakita po ng manifest prejudice and premeditated bias. Ang ibig sabihin po, mayroon na siyang paghusga, mayroon na siyang paghatol, wala pa mang investigasyon, and that is very irresponsible. As ombudsman, bagamat alam natin po na inilagay siya dyan ni Marcos Jr. at nila Lisa Araneta at nila Martin Romualdez para proteksyonan ang interes nila Marcos sa sindikato ng pangungurakot at pang-aabuso sa gobyerno, subalit huwag niyang kalimutan na nakamasid pa rin ang taong bayan. Kaya nga tama lamang na yung binanggit ng mga naunang nag-upune o nagkaroon ng pagtutol dito po sa naging proseso ng pag-apply ni Boying Rimulya na maging ombudsman dahil wala itong moral authority. Wala din po itong probity. Pag sinabi pong probity, yung kanyang background ay isa pong operator ng mga maruruming laro sa politika. Yan po at sila mismo ay involved sa ganyang laro ng maruming laro sa politika sa Cavite at kahit pa sa mga previous records nila sa politika. So yan pong ibig sabihin na hindi dapat na-appoint ito si Boying Rimulya
bilang ombudsman, pero that's water under the bridge. Pinalusot man, hindi man na-nullify sa Korte Suprema, sa Judicial and Bar Council ang kanyang appointment, no, bilang ombudsman. Kaya ngayon, mayroon siyang fixed term. I think he will be there as ombudsman unless ma-impeach po siya, mag-resign siya, o kaya ay matanggal siya by way of incapacity or death. No, kapareho kay Marcos, no? Sila po ay mananatili diyan sa fixed term. And 7 years yatang term ng ombudsman, so 2033 pa mananatili si Boying Rimulya bilang ombudsman na lumalabas ngayon ay hindi lamang protector at lapdog ni Marcos, kundi attack dog na rin mismo, no, ni Marcos para i-shoot down kaagad ang anumang mga attempts na may gustong magsiwalat at magbunyag ng katotohanan kinalaman nila at nalalaman nila hinggil po sa sistematiko at malawakang operasyon ng sindikato sa pandarambong nila Marcos at Romualdez. Instead na magpakita man lamang ng kukunti na lang, no, kahit small amount of objectivity o pagiging patas, ay wala pong kahihiyan na kaagad na nagpahayag itong si Boying Rimulya na kagaya ng kapatid niya na si John Vic Rimulya dyan sa DILG, mahilig magpa-press con. Uhaw na uhaw sa kamera, uhaw na uhaw sa media attention, no? Itong magkapatid na ito. Kahit man lang sana kukurampot na amount ng kahihiyan, ay wala Talaga namang hindi pa siya nagsisimula na tingnan o sisain o imbestigahan ang nilalaman ng mga affidavit na ito at ng salaysay ng 18 former soldiers na ito na naging whistleblowers, kaagad na niyang sinabi na hindi ka panipaniwala. Ang kanilang mga salaysay na silang 18 ay magkakasama doon sa mga ginawa nila sa lahat ng pagkakataon. Kasi yon daw ang ibig sabihin ng 18 members of the so-called witnesses, iisa lang ang affidavit na ginawa para sa kanila. At ang sabi ni Boying Rimulya, wala namang sapat na ebidensya. Kopyang-kopya po ni Boying Rimulya ang sinasabi nitong tagapagtahol ng Malacanang, si Aling Claire Marites Castro, ang palingkera queen ni Marcos, na script lang lahat yan at walang laman ng sustansya o ng esensya ng katotohanan sa ebidensya. Wow, hindi pa nga kayo nag-imbestiga Mabuti pa ito ang si Senator Amy Marcos at itong si Vice President Sara Duterte na nanawagan sila na imbestigahan muna ito at wag basta-basta ibaliwala, sapagkat ang mga aligasyon at pinupuntuhan po nitong 18 testigo na mga former soldiers ay napaka-solid ng kanilang aligasyon that indeed they were part of the delivery boys and warehouse operatives, no? Sila yung nagkakamada, naglalagay sa maleta, sila din po ang nag-mobilize, no? Paano po ang distribution system, para kanino, para saan at kailan. Sila po ang gumagawa noon according to direct participation po nila sa di umano ay sindikato ng pangungulimbat at malawakan at sistematikong korupsyon na ipinatupad nila Marcos, nila Romualdez at nila Ginoong Saldico. Kung ganun po ang attitude at ganun po ang posisyon kaagad, no, ni Boying Rimulya bilang ombudsman, saan pa po pupunta ang ganitong investigasyon o ang ganitong paglalantad, no? At mayroon din pong challenge na inilabas, no? Itong si NBI Director na Melvin Matibag, na pwede naman daw dalhin sa kanila sa NBI ang mga naturang affidavit o ang naturang salaysay at pahayag at mga gustong isiwalat nito ng mga 18 new witnesses, no? Pero alam naman po natin ang NBI Director ay manok at bata-bata din po yan ni Ginoong Marcos at inilagay lang po dyan nila para din gamitin para sa kanilang interes. Kaya nga po, kung ako ang titingin nito, kung ganyan na po talaga na wala ng kahihiyan na ano pa mga pagmamalinis pa na ipakita ng anumang semblance of objectivity on the part of Ombudsman Rimulya, at kanya na talagang outright dinismiss without any conduct of investigation or any attempt to execute an objective process
of weighing in, no? Kung paano nila titingnan ang mga nilalaman nitong mga salaysay at ipatawag isa-isa itong mga so-called former soldiers na naging whistleblowers, kung ganyan po ang attitude ni Boying Rimulya at ang kanyang mind frame na talaga namang wala ng kahihiyan, lantad-lantad na ng todo-todo, na tagapagtabon-tabon at tagapag-atake ni Marcos at nila Romualdez, may punto po ang Iglesia ni Cristo sa kanilang naunang pahayag nitong nakaarang araw na nagbabantay at nagmamasid sila. Ngayon po, automatic na, hinusgahan na, hinatulan, at pinabasura na ni Boying Rimulya ang pagdulog ng mga 18 new witnesses and 18 whistleblowers na ito. And ang NBI, wala na rin pong integridad yan sapagkat ginagamit din ito nila Marcos para sa tinatawag na weaponization of institutions and weaponization of law para po mag-persecute, no, mag-atake, manggipit, mag-intimidate, mangbuli at patiklupin at patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon ni Marcos at Romualdez. So ang inaantay natin po ang magiging reaksyon ng mga senador, no? Kasi sa House of Representatives, basurahan niya ni Romualdez at ni Marcos Ang karamihan diyan mga basura ng alipores nila sa sindikato nila. Iilan lang po matitino diyan. So by the numbers game, wala kang makukuhang suporta diyan sa House of Representatives, no? Nandiyan ang mga hilaw na komunista ng grupong Akbayan nila Hontiveros, nandiyan ang Yellow Pink Zombies nila Dilima, nandiyan pa ang mga komunistang terorista na mga Kamatayan Party List. And of course, kasabwat sila lahat ni Marcos at Romualdez para gawin po nilang pugad ng kanilang pagtatabon-tabon at pagtatakip sa sindikato ni Marcos at Romualdez, ang House of Representatives. So ang Senado po, bagamat mayroong umiiral dyan na silent majority, talagang tahimik, tamimi at tikom ang bibig nito nila pagdating po sa usapin ng malawakan at sistematiko organisadong korupsyon na isinagawa nila Marcos, mga kababayan. Ang Senado ngayon, parang ang may boses na lang yata na matapang na nagsasalita kung ang pag-uusapan po ay patuloy na paghahanap ng katotohanan at pagbibigay po ng plataforma at oportunidad na mapakinggan po itong gustong magsalaysay ay sila Senator Amy Marcos, sila Senator Marcoleta, sila Senator Robin Padilla at Senator Alan Peter Cayetano. Paano po yung iba? Huwag niyong sabihin po na hindi nakamasid ang taong bayan sa inyo. Kaya mayroon yatang ipapasa na resolusyon o nais ihain na resolusyon si Senator Amy Marcos. At ito po ay sinusuportahan din na panawagan mismo ni Vice President Sara Duterte na dapat magkaroon ng seryosong pag-iimbestiga o pagdinig at pagbibigay po ng channel of opportunity to reveal more of this information, ang ganitong uri ng mga impormasyon at salaysay sa Senado. So we hope na tatalakayin yan bukas, March 2, upang nang sa ganun ay wag pa sanang isarado itong Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson at dapat mag-expand at mag-extend po ang naturang pag-iimbestiga sa mga lumabas na mga salaysay at pahayag nitong mga former soldiers na ito. Pero si Ping Lacson din po, kagaya ni Boying Rimulya, nagkaroon na rin po ng premeditated bias and preconceived prejudice, no? Wala pa man din po siya nakikita na mga batayan sa pag-iimbestiga, sinabi niya na yan ay bahagi lamang ng ingay para sa destabilisasyon. Talaga naman pong akto na ng ugawain na po ng isang special agent para pagtakpan at ilihis po ang katotohanan papunta sa pananagutang kriminal nila Marcos at Romualdez. Siya po ang ginagawa ni Lacson at nila Tito Soto. So pero mayroon pa po tayong ini-expect na mga matitinong senador that can also make itong tinatawag na special minority panel na gagawin nila that may be an informal committee but that can be a democratic exercise on the part of these senators. For example, i-convene po nila Senator Amy Marcos, Senator Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, at kung sino pang sasama like Robin Padilla, ang tinatawag na the minority panel, at iimbitahan po nila sa Senado
magkaroon sila diyan ng isang hall o isang conference room, no? At ipatawag nila ito at i-open sa media. Bagamat yan ay informal committee, that cannot be also prevented sapagkat yan po ay mga hakbang na nagpapakita po ng demokratikong interes ng mga senador in giving opportunity and channel of venue para po mapapakinggan at mailalahad po nitong mga whistleblowers na mga former soldiers ang kanilang mga nalalaman at direktang kaalaman at partisipasyon doon sa naganap po sa mga operations ng sindikato ng Marcos Romualdez Saldico when they were still part of the security and detailed operations sa kay Ginoong Saldico. So ano po ba ang kabuluhan ng resolusyon ni Senator Amy Marcos? Kung hindi man ito papansinin ng mga silent majority na tamimi na at nabusalan na ni Marcos at Romualdez upang wag nang kalkalin pa ang katotohanan dito sa pinakamalaking krimen ng korupsyon at pandarambong sa pundo ng mga mamamayan in which the criminal trails na nailalantad at nailalahad na are pointing towards Marcos and Romualdez. Kung hindi ito papansinin ng Senate Blue Ribbon Committee, dahil nga wika ko kanina sa unang bahagi, binasura na ito technically ni Remulla at pinapapila ng ombudsman, pero alam natin ang ombudsman ng NBI ay extension yan ng mga ginagawa nila Marcos para sa pagsupil ng mga kritiko at mga nagbibigay ng lehitimong pagpuna sa mga naturang issue against the administration of Marcos. So, kung hindi rin papansinin ito ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Ping Lacson at ibabaliwala nila ni Tito Soto at ng silent majority group nila, the minority panel of some senators like Senator Amy Marcos, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, Senator Marcoleta, at kung sino pang gustong sumama, they can create ang tinatawag nating informal committee that is not official but has a democratic interest. O may demokratikong interest po na mapagbigyan at mapapakinggan itong mga salaysay na ito at magkaroon ng investigasyon that can be open to the public, na hindi lamang si Attorney Baligod ang nagsasalita, kundi ang 18 former soldiers na ito, na karamihan mga miyembro ng Philippine Marines, ng Armed Forces of the Philippines, ay makapagpahayag sila. So the silent majority and the Senate Blue Ribbon Committee may ignore itong grupo ni Lacson at nila Soto, but at least mayroong 4-5 na mga senador na malakas ang loob that can form an informal committee that can be called the minority panel so that it can be still open to the public with media coverage and with actual investigation na kung hindi man maging official dahil hindi ito committee level na kinikilala sa Senado officially, but at least this is a democratic space, a democratic process that can be open to the people, to the public. Di po ba? Pwede naman gawin yon. Kung ako lang sana, no? May ganong otoridad sa mga senador kagaya ni Senator Amy, Senator Robin Padilla, yun pong itutulak ko. Kahit isa lang ako, si Hontiveros nga, nag-one-woman show yan upang durugin at ipahiya si Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ, at ang mga target niya na magbidabidahan siya sa kanyang pang-aatake laban sa SMNI at sa Kingdom of Jesus Christ at kina Pastor Kibuloy, na idudugtong niya sa sinasabi niyang criminal organization ni Pangulong Duterte, na wala siyang ebidensya, na itulak niya na maging one-woman show, no? So bakit hindi po magkaroon ng minority panel or the Democratic Committee? No? That is informal, that is not official, but that is democratic, and that is important sapagkat naibubukas po sa kaisipan at pananaw ng taong bayan kung ano talaga itong bitbit na salaysay at mga pahayag nitong mga former soldiers na ito na naging 18 brave men na mga whistleblowers. We hope na may ganong direksyon ang hakbang na gagawin ni Senator Amy Marcos to be supported by at least 4 or 5 other senators na na-mention ko na, including Senator Marcoleta and Senator Robin Padilla and Senator Alan Peter Cayetano. This can be a breakthrough effort na kapag ang Senado, ang kanyang mga komitiba, kagaya nitong Senate Blue Ribbon Committee,
ay natapala na po at naging extension na ng operations ng Malacanang at nila Romualdez instead of becoming an independent and truly objective committee na para sa oversight ng buong bansa through the Senate na matingnan at mabusisi at mausisa ang mga katiwalian at malalaking iskandalo ng korupsyon at pangungurakot, pandarambong at pangabuso sa puder. So kung hindi yan magagampanan itong formal official committee ng Senate Blue Ribbon Committee, then wala tayong choice kundi ang mag-demand na buksan po ng Democratic Committee or a minority panel that has a semblance wherein the senators can facilitate the objective presentation of these revelations. Yan pong punto natin. Sana po ay mabigyan niya ng ganong uri ng direksyon dahil maililibing lamang po sa limot o maililibing lamang po sa special operations ng pagpapabagsak sa value at hindi na makakabuelo pa itong mga salaysay at mga paghahayag, pagbubunyag na ginawa po ng mga former soldiers na ito, magiging sayang lang. If there will be no venue for them, an opportunity and channel na mailahad ito at maipukaw sa mamamayan ang katotohanan at ang mga karagdagang impormasyon na magpapatibay po doon sa nauna ng mga teorya at pananaw at paniniwala that indeed sila Marcos po at Romualdez ang mga mastermind at ang detalye ng mga deliveries ng kanilang pinartidahan sa pinagnakawan at dinurubuhan nila, ito po ay nalalaman nitong 18 whistleblowers na ito at kung sino pa ang mga sangkot. At sana po, ang Senado, mahahanap nila hindi lamang ang boses nila at ang kanilang paninindigan, kundi pati po ang kanilang puso. Dapat may puso kayo para sa mamamayan dahil kayo na lang po ang natitira na opportunity of venue at plataforma na pwedeng lumapit ang taong bayan. Kung mayroon silang isisiwalat, ihahayag tungkol sa abuso sa kapangyarihan, katiwalian at ang palaganap ng korupsyon at pagnanakaw sa pundo ng mamamayan. So, mabuhay po kayo, Senator Amy Marcos. Sana po ipagtulak ninyo ng lakas pa, ng karagdagang puwersa, ng paninindigan na mabuo po, na mabuksan, expanded, extended sa Senate Blue Ribbon Committee at maimbestigahan po itong mga 18 new whistleblowers and witnesses na mga dating sundalo at kung hindi man ay mabigyan po sila ng atensyon ng ilang mga senador kagaya ninyo. Mga kababayan, abangan po ninyo ang pagbabalik ng iba pang balita at talakayan with Ka Eric. At of course, sa nagtatanong po paano makakatulong sa advocacy campaign ni Ka Eric at ng Bangon Sambayanan People's Movement, ang ating GCash line ay 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710, GCash line and line of coordination of support through kay Rohilda Celis kay Langging. 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos will do a lot kapag tinipon po natin. Mga kababayan, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Please don't forget to like, share, and promote our videos and campaign for our people's awareness through this discussion ni Ka Eric. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, huwag nating kalimutan, ang bansang Pilipinas ay palagi nating mahalin. Maraming salamat mga kababayan. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!